Sa videong ito, nakuha nito lang Martes. Tanaw ang pares na ito na pinalilibutan ng nagtitiliang mga kabataan. Si lalaki, posturang-postura. Si babae naman, may hawak pang bulaklak. Sa harap ng humigit kumulang 100 mga estudyante at sa gitna pa ng mall, si lalaki magpo-propose pala ng kasal. Pero mukhang mauudlot ito dahil wala pala siyang permit sa mall. Matutuloy pa kaya ito? Ang magpo-propose sa video, ang college instructor at 24 anyos na si Kier. Ang aalukin naman niya ng kasal, ang kanyang nobya, ang preschool teacher at tubong Batangas na si Weng. Pareho mang mga guro, sa magkaibang eskwelahan naman sila nagtuturo. Pero nakatadhana pa rin silang magkakilala. Kapwa born-again Christian sina Kier at Weng. At noong 2011, sa isang gathering ng kanilang grupo, unang nag-cruise ang kanilang mga landas. Actually, yung una ko napansin sa kanya, yung ngiti niya eh. Yung parang na-capture yung lupit nun, parang ganda nun. Nakasagad nung dating niya sa akin, tapos yun, parang nag-register na siya sa isip ko na gusto kong makilala siya, gusto kong maging kaibigan siya. Ganun. Nakikita ko siya dati pero hindi ko naman kasi siya kilala, kaya di ko natatandaan. Dahil tila na love at first sight si Kier kay Weng, pumaraan pa siya. Makuha lang ang cellphone number ni Weng sa isa nilang churchmate. Kinuha ko yung cellphone, tapos hinanap ko yung pangalan niya, then kinuha ko yung number. Pagkuha ko ng number, tinext ko siya, pero hindi ako nagpakilala. Nung after nun, nag-text na siya, nagpakilala siya. Siya daw si Kier. Galing niya talaga sa conversation. Talaga more on sa Bible, sa ministry. Kaya parang nakuha niya kasi yung attention ko sa mga ganung bagay. Tapos nakita ko nung magka-text na kami na, matalino pala siya. Kasi sa way po ng pagtatanong niya. Mga may sense talaga kasi tatanong ko siya, kunyari wala akong alam. Tapos pagkatanong ko sa kanya, sasagutin niya. Sabay, mag-share din ako ng thought ko hanggang sa hindi niya na napapansin, tagal na namin magka-text. Ngunit kahit pa pirme na silang magka-text, nagkakailangan pa rin daw ang dalawa kapag nagkikita. Kasi siyempre lalaki siya, tapos babae ako, tapos bago ako sa lugar na to. Tapos ganun pa yung mga narinig ko sa paligid. Kaya parang pag nandyan siya, medyo awkward kung babatiin ko siya. Ako lang pumapansin, tinatawag-tawag. Gusto din masasalubong ko siya. Hi lang ako ng hi sa kanya. Ngiti lang naman siya, pero wala talaga siyang response. At marami rin daw ang kumukontra noon na maging sila. Ang kwento nila na parang pag daw ang poste, pinaldahan, siligawan pa rin niya. Kasi po parang marami po, hindi po siya nagsasabay-sabay, pero nasusunod-sunod siya. Medyo malapit din talaga ako sa mga girls doon sa amin. Pero friendly lang naman kasi ako. Siguro, yun yung tingin nila. Ngunit si Kier, malakas daw ang kutob na si Weng na talaga ang kanyang God's gift o yung kasintahang idinadalangin niya na ibigay ng Diyos. Kaya si Kier, push na sa panliligaw. Ang naging susi ni Kier para matuloy ang naudlot niyang panunuyo, password ng Wi-Fi. Saktong si Weng kasi, bukod sa kalapit ng bahay ni Kier, bumili rin ng bagong netbook at naghahanap siya noon ng Wi-Fi kung saan siya pwedeng makakonect para makapag-send ng exam. Nagtanong lang po ako sa kanya kung may internet sila. Wala po nun. Sabi niya, next week meron na magpapakabit ako. Dahil dito si Kier, nagpakabit ng Wi-Fi agad-agad. Isa pa raw nagpakilig kay Weng nung umaksyon na si Kier. Idinaan niya ito sa pa-cake-cake. Halos gabi-gabi, kinukuntsaba niya ang caretaker ng eskwelahan ni Weng para makapagpasok siya ng cake. Naisip ko bigyan siya ng cake kasi
may nakainan ako na cake na masarap talaga siya. Siguro mga nasa 30 to 50. Kaya tuwing umaga, si Weng, sweetness overload ang almusal. Siyempre, una, medyo natawa rin siya na nainis kasi nga lahat ng feelings niya, sinabi niya na sa akin tungkol doon sa nagbibigay ng cake. Tapos malaman-laman niya, ako rin pala yon. Pero lingid sa kaalaman ni Kier, ang cake raw pala ang inaantay ni Weng na sign. Nung Sunday, pagbalik ko na sobrang pagod na pagod talaga ako kasi hindi ako nakakapagpahinga. Tapos doon ako nagsimulan talaga mag-pray kay Lord. Sabi ko, Lord, pwede bang ibigay mo na yung ano? Kasi parang I need inspiration. Parang sa kabila ng nakakapagod na to, kailangan ko ng dahilan para ngumiti. Pero paglilinaw ni Kier, hindi pa raw ito ang opisyal niyang panliligaw. Siniguro muna niyang close na sila bago niya gawin ito. Ang gusto ko lang makilala siya, maging kaibigan siya. Magkaroon ng mga matured na kausap, parang ganun yung hanap ko noon. Hindi ko pa talaga iniisip yung tungkol sa ligaw-ligaw na yan. January 1, 2013, tinutuon na niya ang ligawan. Matapos nga ang wala pang isang buwan, si Kier at si Weng naging magkasintahan. May dalawang taon kami parang getting to know each other stage ganyan. Tapos finally, nung sinagot niya na ako, syempre, nashock ako na talagang natuwa rin. Ang ginawa ko, tinanong ko siya kung, hindi nga, sasagot mo na ako, sabi niya, oo nga, sayang yan. Pakis nga, gawanan ako sa kanya. Ayun, pumayag naman siya. So, yun yung first kiss namin, smack lang. Pinupuntahan pa raw noon ni Kier si Weng sa bahay nito sa Batangas. Panay na rin ang kanilang out of town. Nagpunta kami ng Baguio. For 6 hours, nilibot namin siya, yung buong Baguio. Taxi rito, taxi ron. Parang nagbibuild kami ng mga memories eh. Parang gusto namin subukan mga bagay-bagay. Kumain kami ron sa restaurant na sikat doon. Tapos, yung pangarap niya na makapag-bike sa Burnham Park pa nangyari. So, parang yun. Yung makapag-picture na naka-igorot costume. Sa totoo lang daw, napag-uusapan na rin nila ang pagpapakasal. Naisip ko siguro may kulang talaga eh. Hindi niya ma-feel eh. Kaya tingin ko, importante sa kanya yung proposal talaga. Dahil dito, nagplano na si Kier na mag-propose. Marami kami memory sa mall na yun eh. Kasi may naging promise niya ako sa kanya na bago kami makasal, at least makainan namin lahat ng kainan sa mall na yun. Kasi doon kami nag-first date. Doon kami halos lagi na gagagala. Kaya para sa akin, memorable yung place na yun. At para maging memorable ito, kinuntsaba ni Kier ang kanyang mga estudyante at kaibigan. Dahil nagtuturo ng paggawa ng music video si Kier, ito ang naisip niyang palusot. Yung plano, lahat ng plano, gagawin na yung magkasayaw, yung ibibigay itong mga props ni sir. Kasi may nakita na akong mga busy na mga estudyante. Tapos nagtanong ako, tapos pagkatanong ko, nalaman ko si sir magpo-propose na, tapos kinilig ako. At sa mismong second anniversary nga nila, nitong Martes, lakas loob na nag-propose si Kier. Nagulat na lang siya. Pag left turn namin, nandun na yung unang surprise ko sa kanya, which is my students na nakaabang, naghihintay sa kanya at inabot sa kanya yung mga heart shape na may codes. Kahit pa wala siyang permit sa mall, nagkasubuan na lang. Sabi ko, bahala na. Kailangan matuloy ko to. Kesa talaga mag-fail siya. Kasi ito yung moment na ginawa ko, dun sa crowd, parang may human barricade doon ng mga kasama ko. Lumusot ako sa kanila. Habang napapalibutan sila ng mga kaibigan at estudyante, si Weng lumapit sa nakapormang si Kier. At si Kier nagbigay ng roses sa kanyang GG o God's Gift. Halos hindi na magkarinigan sa hiyawan. Si Kier lumuhod na at nag-propose. Pinakita ko sa kanya yung ring. Tapos tinanong ko siya personally if she will marry me. Tapos sumagot siya, hina. Sabi ko, lakasan mo kasi ang daming tao, nagkaagulo sila. Sabi ko ganun. So binilangan ko siya, sabi ko 1, 2, 3.
Sumagot siya, tapos sabi niya, syempre naman, sobrang lakas. Siyempre, bilang isang babae, masarap pa din yung mararamdaman mo na gusto ka talaga yung pakasalan. Natatanungin ka niya talaga yung personal kung gusto mo siyang pakasalan. Sa December 27 sa taong ito, nakatakda ang petsa ng kanilang kasal. So, somewhere in Tagaytay, garden wedding kasi we're both Christians naman. So, Gusto ko lahat, may significance talaga sa amin, lahat ng mangyayari dun sa wedding. Ang pagmamahalang nagsimula sa matamis na cake at password ng Wi-Fi, Kumonect. At ngayon, official.